Maririnig sa video ang tila paghingi ng tulong ng isang lalaki sa kalsadang yan sa Iloilo City. Ilang putok din ng baril ang umalingaw-ngaw mula sa angkas ng isang motorsiklo. Nakatakbo pa palayo agad ang biktima at agad hinintuan ng isang kotse. Kalaunan, humingi siya ng tulong sa mga pulis. Ligtas ang lalaki at hindi natamaan ng bala. Ayon sa investigasyon, ang lalaki ay isang online seller at katransaksyon niya ang mga sakay ng motorsiklo na nagpanggap umanong bibili ng alahas. Natangay ng mga suspect ang mga alahas na nagkakahalaga ng halos 150,000 pesos at cellphone ng biktima na nagkakahalaga ng 35,000 pesos. Hinahanap na ang mga suspect. Sa mga sumasakay ng MRT-3, may libreng sakay ngayong araw basta meron na kayong national ID. Ayon sa Department of Transportation, tuwing alas 9 hanggang alas 11 ng umaga at alas 6 hanggang alas 8 ng gabi ang libreng sakay. Ipinatutupad yan sa tuwing Miyerkules ng buong buwan ng Agosto. Ipakita lang ang physical card, printed paper o digital copy ng inyong national ID para makapasok sa estasyon. Sabi ng DOTR, layon niya na hikayatin ang paggamit ng national ID para mapabilis pa ang serbisyong pampubliko. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang empleyado ng munisipyo ng Peñaranda, Nueva Ecija matapos siyang pagbabarilin. Chris, tukoy na ba ang motibo sa krimen? Connie, isa sa mga tinitingnang motibo ng pulisya ang trabaho ng biktima bilang team leader ng Municipal Environment and Natural Resources Office. Bago kasi ang pamamaril, nag-inspeksyon pa sa mga poultry farm ang biktima. Base sa investigasyon, nasa isang kainan ang 52 anyos na biktima nang dumating ang riding in tandem. Lumapit ang gunman sa kanya at pinagbabaril siya. Agad na tumakas sa mga salarin. Nagtamo ng 15 tama ng bala sa ulo at katawan ng biktima. Isinugod pa siya sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng riding in tandem. May pabuyang 200,000 piso ang LGU para sa makapagtuturo sa mga salarin. Wala pang pahayag ang kaanak ng biktima. Samantala, hindi na umuulan pero problema pa rin ang baha sa ilang lugar sa Bae, Laguna. Sa barangay San Antonio, nagkulay green na ang baha. Sabi ng mga residente, mabaho na rin ang amoy nito. Nangangamba tuloy silang makakuha ng sakit. Ayon kay Hughes Cooper Catlea Alegre Tandang, 1 linggo na nilang nararanasan ang ganyang sitwasyon. Dati na raw bumabaha roon pero ngayon lamang nagkulay berde. Hindi rin nakakaagos papuntang Lawan ng Laguna ang tubig dahil sa hindi pantay na kalsada. Sinusubukan pang hinga ng pahayag ng lokal na pamahalaan at health office doon kaugnay sa baha. Sabi niya naman hindi pa rin humuhupa ang abot baywang na baha sa Barangay de la Paz. Gumagamit na ng bangka ang lokal na pamahalaan para maghatid ng tulong sa mga apektadong residente. Mahigit 3,000 na ang kaso ng leptospirosis sa bansa ngayong pong taon. Sa datos ng Department of Health mula January 1 hanggang July 19, 3,037 na ang mga kaso ng leptospirosis. Mahigit 1,100 dyan na italaho 1 linggo matapos ideklara ng Pag-asa na panahon na ng tag-ulan. Nitong July 13 hanggang 31 pa lamang halos 570 na ang naitalang kaso nito sa mga ospital. Sa San Lazaro Hospital sa Maynila, 7 ng pasyente ng leptospirosis ang nasawi sa unang 5 araw ng Agosto. Muli pong paalala ng DOH, maghugas agad ng katawan kapag lumusong sa baha. Bantayan kung magkakaroon ng sintomas ng leptospirosis tulad ng lagnat, pananakit ng ulo o ng katawan at iba pa. Uminom po ng gamot kontra leptospirosis batay sa ibibigay na reseta ng doktor. Binatikos ng isang kardinal ang pagkulong sa mga nagkakarakrus gayong promotor daw mismo ang gobyerno ng sugal. Sinabi yan ng kardinal matapos mamatay sa leptospirosis ang isang lalaki matapos lumusong sa baha para hanapin ang ama na ikinulong pala noon dahil sa karakrus. Balita hatid ni Jonathan Andal. Pumukaw sa atensyon ni Caloocan Bishop Pablo Virgilio Cardinal David ang sinapit ng pamilya
ng 20 anyos na estudyanteng si Dion Angelo Ojelo na namatay sa leptospirosis. Lumusong siya sa gabaywang na baha para hanapin ang amang bigla na lang daw nawala noon. Pero naaresto pala ang ama dahil umano sa pagkakarakrus. Ayon sa kanyang pamilya, biktima ang ama ni Jello ng tinatawag daw na pansakto ng mga pulis. Nagulat ako, bakit ka nakadetain? Tapos tinago ka pa ng 3 araw ni hindi ka man lang pinakontak sa pamilya mo. Hindi po kami gumagawa ng mga ganong insidente, yung sinasabi nilang pangsakto o kukuha na lang kami nung sino-sino mang tao dyan para gawin namin for accomplishment. Pansamantalang nakalaya ang ama ni Jello pero maharap pa rin siya sa kaso ng iligal na sugal. Ang Presidential Decree 1602 noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang batas na nagtakda ng mas mabigat na parusa sa illegal gambling kabilang ang karakrus. Ginawa raw ito noon para labanan ang salot ng lipunan na umuubos daw sa pera ng mamamayan. Sa kanyang post sa social media, ipinunto ni Cardinal David na mahihirap lang ang biktima ng batas na ito. Katulad din daw ng Oplan Tokhang ng nakaraang administrasyon kung saan ginawa raw kota ang mga drug suspect para ma-promote sa serbisyo. Sabi ni Cardinal David, ilang dekada na ang lumipas pero walang naaresto ni isa sa mga malalaking gambling lord. Isaan niyang matinding kabalintunaan na habang kinakasuhan ang mga mahihirap na nagsusugal ng karakrus, wala naman daw tayong magawa sa gobyerno na promotor raw mismo ng sugal gaya ng online gambling sa pamamagitan ng PAGCOR. Hiningan namin ng tugon dito ang PAGCOR pero wala pa silang sagot. Hinihingan din namin ng tugon dito ang PNP pati ang Malacanang. Nito lang Pebrero, pinawalang sala ng Korte Suprema ang 2 lalaking akusado rin ng pagkakarakrus. Dapat lang daw ito, sabi ni Supreme Court Senior Associate Justice Marvic Leonen. Dahil bukod daw sa hindi sapat ang ebidensya laban sa dalawa, nakapagtataka raw kung bakit pinarurusahan pa rin ang mga nagkakarakrus, gayong pinapayagan naman ang pagsusugal sa mga kasino. Ang ganitong sistema target lang daw ang mga mahihirap na hindi kayang maglaro sa mga lisensyadong establishmento. Napansin din ni Justice Leonen ang pattern sa ilang kaso ng mga pag-aresto dahil sa karakrus na ang kadalasang kasunod daw ay tila lehitimong warrantless search kung saan nakukuhanan ng illegal na droga ang mga naaaresto. Hiningan namin ng datos ang PNP kung ilan na ang mga nahuli nila sa karakrus pero wala pa silang tugon. Nakaburol ngayon si Jello at ang gusto muna ng kanyang pamilya, magkaroon siya ng maayos na libing. Panawagan ni Cardinal David, ipagdasal ang pamilya ni Jello at maging ang ating mga sarili para matigil na aniya ang pagtaas ng pagbaha ng kawalang katarungan. Para wala na raw kabataan katulad ni Jello ang mapagkaitan ng kinabukasan dahil sa kabalintunaan ng sistemang nagpaparusa sa mahihirap at pumuprotekta sa mga makapangyarihan. Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Wednesday latest na mga mare at pare. Ingat po tayo sa mga scam. Inamin ni Encantadia Chronicle Sangre star Kelvin Miranda na muntik na siyang mabiktima nito. Chika ng Sparkle actor may tumawag sa kanya at nag-alok ng isang malaking proyekto. Buti na lang daw naging alerto siya at napansin ng red flags. Doon na raw niya napagtanto na peke ang alok na proyekto. Malakas ng gut feel ko na hindi ko ma-explain kung paano ko nararamdaman yung mga taong ganun yung estilo nila. So, thankful na lang ako na hindi talaga siya nangyayari. Dire-diretso ang pagtakbo ng closed van na yan sa kahabaan ng Maharlika Highway sa Barangay Santo Niño sa Gapan, Nueva Ecija. Nang makarating sa kanto at lumiko, inararo nito ang 4 na nakaparadang tricycle sa gilid ng kalsada. Ayon sa pulisya, magdadala sana ng farm products ang closed van sa Llanera, Nueva Ecija. Pero nawalan umano ng preno ang sasakyan kaya nangyari ang insidente. Damay ang isang bystander, 2 tricycle driver at 2 pasahero. 2 ang critical sa ospital habang sugatan ang 3 iba pa. Sinampahan na ng kaukulang reklamo ang driver ng closed van. Wala siyang pahayag. Patay sa pamamaril ang isang lalaki sa Maynila. Ang mga nasa likod ng krimen, ang mga itinuturing umano niyang mga anak. Balitang hatid ni Jomar Apresto.
Tatlong tama ng bala ang pumatay sa biktimang si Walter Delmo sa Baseco Compound sa Maynila madaling araw nitong Martes. Ayon sa pulisya, naalarma ang mga pulis na nagpapatrolya nang umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok na baril sa bahagi ng Aplaya Sector 1. Ang 51 anyos na biktima, pinagplanuhan umanong patayin ng dalawang lalaki na itinuturing niyang mga anak. Sa tulong ng isang testigo, nahuli ang gunman at ang itinuturong utak sa krimen. Hindi na na-recover ang baril na ginamit sa pagpatay. Sabi ng live-in partner ng biktima sa mga pulis, nagkaroon ng sama ng loob ang mga sospek sa biktima. Nagkunwari pa raw ang dalawa na hihingi ng tawad sa kanyang kinakasama noong araw na mangyari ang pamamaril. Kaya sila pumunta. Pero kung titignan nyo, madaling araw, dalawang katao pupunta sa na alam mo naman may alitan din kayo. Siyempre, ito, yung mga pinlano na yan. Bali, 3 sa likod tapos meron pa sa pisngi. Ang gulong may kinalaman sa iligal na droga ang isa sa mga tinitignang motibo sa pamamaril. Tinitignan din ng pulisya ang posibilidad na may malalim na galit ang itinuturong mastermind at kinontrata ang nagsilbi raw gunman kapalit ng droga. Siniway ni Delmo, etong si Suspect 2. Dahil nangunguha ng mga barya doon sa mga computer shop doon. Nagkaroon ng sama ng loob kasi napahiya yung etong si Suspekto doon sa sinabi. Maaring maraming tao nung sinabi yon. Hawak na ng homicide section ng MPD ang dalawang suspect. Ewan ko po, siya po yata yung kasama ko po. Hindi ko po alam sa kanya kung ano po yung pinagawa nila. Siya po yung po yung gumawa. Ayon sa pulisya, nagpositibo sa paraffin test ang itinuturong gunman. Sasailalim sila sa inquest proceedings para sa reklamong murder. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay naman ang 60-day suspension sa pag-aangkat ng bigas simula sa September 1, kausapin po natin ang chairman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, si Ginoong Rosendo. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga, Ma'am Cody, at magandang umaga sa lahat. Ano po ang masasabi ninyo unang-una dito sa pagpapatupad ni Pangulong Bongbong Marcos ng temporary ban sa pag-import po ng bigas? Welcome development ito na temporary ban. Pero mas importante is yung taas yung taripa from 15 to 35%. Kasi siyempre alam natin yung mga traders is or importer, pwede pa mag-import mula ngayon hanggang Agosto. Baka import naman nila yung for September and October, maging baliwala yung implementation ng suspension ng pagpasok. Kasi pwede silang kumuha ng pagpasok ng 15% tariff pa rin niya. So, yes, mawawala yung silbi ng 60-day suspension ng ating Pangulo. Pero sa kasakali ho, magiging baliwala rin ho kaya ito kung sakali for the rice farmers? Kasi September 1 pa nga, sabi ninyo, ang magiging implementation ito. So, come months, parang ano ho ang magiging direktang epekto nito at o kaya tulong kung meron man sa mga rice farmers? Ang tingin natin, kasi nag-meeting tayo with NEDA at saka DA, in-explain natin na yung production cost is 60,000. Yung presyo ngayon is 42,000 lang yung harvest. So, lugi yung magsaka-saka ng 18,000 per hectare. Kailangan ibalik yung tariff kasi binabase ng mga importer yan doon sa international price. So, kailangan ibalik yung tarifa from 15 to 35 para umakyat yung presyo ng imported price na hindi lugi ang ating mga magsasaka. Okay, pero siguro ho, within the 60-day suspension, baka mahabol po itong sinasabi niyong pag-aangat po sa taripa. Ito ho ba ay sa tingin niyong mapapakinggan pa kayo within that 60 days na period po? Ang inaano lang natin is between now and to end of the month. Baka naman mag-angkat yung mga importer ng marami. Yun ang isang problema na nakikita natin. Kasi kung mag-angkat yung importer na good for 60 days naman, di baliwala yung pag-suspension ng import.
At sa tingin niyo, sapat ba sa pangangailangan po ng bansa yung supply naman ng local rice sa panahong iiral po yung rice importation ban? Dahil again, baka nga ganun ho mangyari, no? Mag-i-import na lang sila para masakop po hanggang dun sa sinasabing before the ban. Hindi ba? Tapos ibibenta nila during that time na nakaban po sila. Yeah, ang ani kasi natin na mula July to December, mga 12 million metric tons na palay, no? Ito is around equivalent to 7.5 million metric tons na bigas. So sa tingin naman natin, enough yun, yung stocks natin dito sa local. Alright. Pagdating naman po sa isa pang inirekomenda po ng DA na dagdag taripa, no, sa imported na bigas, sabi po ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi pa raw ito napapanahon para pag-usapan. Papaano ho kaya natin magagawan ito ng paraan? Ito ang napaka-importanting sinasabi ninyong dapat mangyari, no, for this month. Yeah, ang Kongreso siguro pwedeng tumulong, no, kasi ang tariff dapat ang Senate, ang Congress at pwedeng magtaas yan. So dahil on session, siguro pwedeng pag-usapan na ngayon ang Senado at Kongreso para at least may taas yung taripa ng from 15 to 35%. Okay, marami pong salamat sa inyo pong binigay sa aming oras sa Balitang Hali, sir. Okay, maraming salamat, Ma'am Connie. Ayan po naman si Samahang Industriya ng Agrikultura Chairman, Rosendo So. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang 3 sakay na isang truck matapos itong mahulog sa bangin sa Tigbao, Zamboanga del Sur. Cecil, ano nangyari? Rafi, ayon sa mga otoridad, nawalan ng kontrol ang driver ng self-loading truck sa pakurbang bahagi ng kalsada sa Barangay Maragang. Nagdire-diretso raw ang truck na may kargang roller compactor sa bangin na nasa 10 metro ang lalim. Naipit sa loob ang 3 sa mga sakay, habang nakatalon ang dalawa pa at nagtamo ng mga sugat sa katawan. Na-recover na ang bangkay ng 3 biktima. Nangako ang kumpanya ng truck na sasagutin ang gasto sa burol ng mga nasawing biktima at ang pagpapagamot sa mga sugatan. Sa Santo Tomas, Davao del Norte, 2 kalahok ng isang mountain trail run ang nasawi. Ayon sa pulisya, nagsasagawa sila ng search and rescue operation matapos hindi makabalik ang isang runner ng Bukidnao ex-Santo Tomas Mountain Trail Ultra 2025. Nakita siyang walang malay sa ibaba ng isang bangin. Idiniklara siyang dead on arrival sa health center. Inaalam pa ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Bago niyan, isang runner din na nakaramdam ng hilo at pagsusuka ang isinugod sa ospital. Ayon sa doktor na sumuri sa kanya, na heat stroke ang runner. Sa isang social media post, nagpaabot ng pakikiramay ang organizer ng karera sa mga pamilya ng 2 nasawi.